Mapagpalang araw, kaibigan! Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone! Bakit alone? Wala nang ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Yesukristo mismo. Kaya mag-ingat kayo. Baka yung mga santo ninyo, santa ninyo, pinagmamalaki nyo pa. Pero naloko na. Bakit? Ay napakaliwanag. Sa Panginoong Yesus lamang natin masusumpungan ang ating kaligtasan. Pagkatapos, gagamit ka pang ibang pangalan. Di para ka nagpapatiwakal sa apoy ng impyerno. Yeah. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ay maghaharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon po sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Yan. Ano po? Kaya tayo gumagamit ng Biblia to be sure para sigurado, kaibigan. Ano po? Yan. Kaya tayo gumagamit ng Biblia para sigurado. Amen! Amen! Pero bago tayo papalaot sa kasulatan, tayo muna idudulog sa luklukan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa Hebreo 4:16. So, basahin ko muna. Ano pong sabi? Ano pala yung nabuksan ko? Kunti ko nang basahin. Ito. Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng makapangyarihan Diyos upang makamtan natin ang abag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ayan. Liwanag po, huwag tayong mag-alilangan lumapit sa trono ng makapangyarihan Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito sa aming pagbubulay ng iyong aral na nakasulat po sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Sa ikaliliwanag, ikatututo, higit sa lahat sa aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaya nga in Christ alone sa pangalan ni Jesus pa rin. Okay. Dito po sa Roma 10:17. Dito po ang aral na tinataguyod ng Apostol Pablo. Si Pablo ay apostol ng ating Panginoong Yesus. Siya po ang kanyang tagapangaral sa mga hindi Hudyo o mga kahintilan. Tayong mga Pilipino ay nabibilang tayo sa mga kahintilan. Po, si Pablo ay itinalaga ng ating Panginoong Yesus upang mangaral sa mga hentil. Kaya si Pablo ayon sa Biblia, kailangan kung Pilipino ka, yung aral ni Pablo. Yung aral ni Pablo, ang ito, ang dadalin mo.
sa unang Timoteo 2:7, dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga entil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Ayan. Maliwanag po ang testimonya ni Apostol Pablo, siya'y pinili upang mangaral sa mga hentil. Sinong pumili sa kanya? Hindi wala pong iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sa Gawa 12, 26, 18. Siya naglagay ang ating Panginoong Yesus na kusa sinabi niya, ito, sa Gawa 26, 17, dito natin simulan. O dito na lang sa ito. Ganito, sa 14, kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko, sabi niya, ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaguhusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili at ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Kasi, at tinanong ko, sino kayo, Panginoon? At kanya sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. Yan. 16, tumayo ka't nagpakita ko sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din ng mga hentil kung saan kita isusugo. O saan daw isusugo? Kahentilan. 18, imumulat mo ang kanilang mga mata, hibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin ng kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga tao ginawang banal ng Diyos. Ayon. Sino nagtalaga kay Pablo? Ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang mangangaral at apostol sa mga entil. Tayong mga Pilipino, mga Pinoy, tayo po hindi Hudyo, kaya tayo ay kabilang sa entil. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Tayong mga entil ay naging Satanas, dadalhin tayo ni Pablo sa Diyos. Tayong mga hentil nasa kadiliman, dadalhin niya tayo sa liwanag. Ayon sa turo, utos ng ating Panginoong Jesucristo kay Apostol Pablo. Liwanag, kaibigan. Yan. So, ang kanyang pangangaral, Roma 10:17. Ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang epistola. Ganito po ang ating mababasa. 10:17. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Nakikinig ka ba, kaibigan? Kayong mga nasisira, nakikinig ba kayo? Baka naman nagdadaldalan lang kayo. O nagkukwentuhan, wag muna. Makinig muna kayo.
Sabi ni Pablo, aya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Oh, isang aral lang tungkol kay Kristo. Aral ni Kristo. Oh, doktrina ni Kristo. Hindi doktrina ng simbahan ninyo. Hindi doktrina ng inyong leader, ng inyong reliyon. Kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang pananampalataya ng tao ay nagsisimula sa saan? Pakikinig. Pakikinig ng aral tungkol kay Jesucristo. Walang ibang aral. Ito namang ibang reliyon may santo na sila. Meron pa silang santa. Para bagang kulang pa ang turo ng Panginoon. Kaya dinadagdagan nila ng turo at aral ng kanilang founder, ng kanilang mga tagapanguna, na gumagamit sila ng mga santo or santa. Tignan nyo po, nang si Jesus po nagturo tungkol sa panalangin, nang siya po ay nangangaral dito sa ibabaw ng mundo, anong sabi niya? Basahin natin yung kanya sinabi. Sa 16 ng, okay, tignan muna natin. Ito, gumamit tayo. Ito na. 1:16-23. Sa araw na yon, hindi na ninyo kailangan humingi sa akin. Pakatandaan ninyo. Yun, sabi ni Jesus. Pakatandaan ninyo. Ano mangingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. O, kanino pangalan? Sabi ng ating Panginoong Yesus, sa aking pangalan. So, ibig sabihin, gagamitin mo ang pangalan mismo ng Panginoong Yesus sa paghingi mo sa Diyos. Ano man yung request mo, ano man yung kahilingan mo, ano man yung nasa damdamin mo, gamitin mo ang pangalan ko, sabi niya, Panginoong Yesus Kristo. Parang ganito po. Halimbawa, may lagnat ang anak mo. Panginoon Diyos, may lagnat ang anak ko. Pagalingin mo po siya. Nananampalataya ako siya. Ito po ang aking kahilingan at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus Kristo. Amen. Yun, ganun po. Gagamitin po yung pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ayon sa Kanya. Hindi ayon sa iyo. Hindi ayon sa reliyon mo o sa founder o leader ng iyong reliyon. Kundi sabi ni Jesus, sa pangalan ko. Hindi niya sinabing sa pangalan ng mga santo, pangalan ng mga santa. Especially sa pangalan ni sino? Mama Mary? Hindi na po kailangan si Mama Mary. Sapat na po sa pangalan ni Jesus, sabi niya. So, maliwanag, kaibigan. So, balik tayo sa Roma 10:17. Yung pananampalataya pala ng tao ay nagmumula sa pamamagitan ng pakikinig. Anong pakikinggan mo? Aral. Nino? Ng Panginoong Jesucristo. Oh. Kapag ginawa mo, bawa naniwala ka kay Jesus, at naniwala ka sa leader nyo, sa founder ninyo, na gumagamit pa kayo ng ibang
pangalan libang kay Jesus, ang tawag dyan, Antikristo kayo. Anti-Kristo o kalaban nyo si Kristo. Kasi sinabi na niya, gamitin nyo ang pangalan ko. Pagkatapos gagamit pa kayo ng ibang pangalan libang kay Jesus. Kaya, ang labas nyo ngayon, kalaban nyo ang Panginoong Yesu Kristo. Halimbawa, yung mga bawat trabaho ng tao. Ano man ang trabaho mo, meron ka santong kinikilala. Halimbawa, piloto ka. Ang santo mo, Saint Christopher. Pag magsasaka ka, San Isidro de Labrador. Ganyan eh. Parang na anong araw, sabi ng inchik na magtatao, gumagawa ng tao. Sa kanila pala, sa mga inchik, sa bawat anak buhay, meron din silang mga santo. Sabi ko, para Pilipino rin pala. Kahit dito may mga santo. Yung bawat anak buhay. Kanino galing yun? Di sarili yun. Hindi lang pala yung Chicago, pati Pilipino meron. Nandito sila sa Pilipinas. Naalala ko nun, si Nanay Mary, asawa niya yung chick. Meron siyang altar, meron nga bukod na altar yung chick. Doon sa first floor, yung altar ni Nanay Mary. Pagkatapos sa second floor, yung altar naman ni chick. Kaya mag-asawa sila. Dito nyo, magkaiba. Isang doktrina lang tungkol sa haral ni Jesus. Kaya anong araw, doon sa Mateo 28, ang sabi ng ating Panginoong Yesus, nung magbili siya sa kanyang mga apostol, tingnan natin dito sa Mateo 28:16, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Kaya 11 na lang po ito, minus Judas. Wala na po si Judas dito, nag-suicide na siya. Kaya 11 na lang ang tinutukoy dito. Pumunta ang 11 alagad, yung pong apostol, sila Pedro, sa Galilea, sa bundok na sinasabi sa kanila ni Jesus. 17, nang makita nila si Jesus, sinamba nila. Sinamba. So, ibig sabihin, hindi tao si Jesus sa kanila. Kung tao lang yan, ba't pa nila sasambahin? Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Yan. 18. Lumapit si Jesus sa kanila. Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko. Sabi ni Jesus, gawin ninyong alagad ko. Hindi sinabi ni Jesus, gawin yung alagad ng simbahan niya, gawin yung alagad ng mga founder ng reliyon nila yan, kung ano-ano. Kundi sabi ni Jesus sabi niya, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa.
alagad ko ang lahat ng mga tao. So, alagad ng Panginoong Yesus. Yun ang kanyang gustong mangyari. Yun ang bilin niya sa kanyang mga apostoles sa grupo nila Pedro. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. O kanino utos? Sabi niyang Panginoong Yesus, utos ko. Doktrina ko. Pagkatapos itong mga nagsulputang mga reliyon, yung gusto ng kanilang founder, yun ang gusto nilang ipatupad. Ito sabi ni Yesu, yung utos ko. Tanda ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, meron sasamahan si Jesus hanggang sa katapusan ng panahon. Sino? Yung mga alagad niya. Yung tatalima sa kanya. Ngayon, dito sa 1-3 naman, kaya kung magkamali ka ng pananampalataya, wala, sayang lang. 3, nakalagay dito po, 3 ng 1, this is 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. So, anong sabi ng kasulatan? Yung sumasampalataya sa kanya at ano pa? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak. Kailangan pala, ang pananampalataya mo para maging totoo yan, may kalagip na pagsunod. Kanino? Sa anak. Sinong anak? Ang ating Panginoong Yesu-Kristo. Kaya sabi ni Pablo, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig tungkol sa aral, tungkol sa Panginoong Yesu-Kristo. Yun po ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yung pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Yung may pagsunod. Hindi po pwedeng yun, ay ako naman, nananampalataya ako eh. Kaya nga, pinatato ko pa nga sa aking braso si Jesus. Pinatato ko nga sa likod ko si Jesus. Akala mo pag pinatato mo na okay na. Hindi yun. Wala naman nakalagay dyan na ipatato mo eh. Wala. Ang sabi niya, yung sumasampalataya, ibig sabihin, yung naniniwala at sumusunod sa ating Panginoong Yesu-Kristo. Yun po ang karapat-dapat sa Diyos. Kasi pagdating ni Jesus dito sa mundo natin, yung muli pagdating niya, kailan siya unang dumating? Nung ipinanganak ni Maria, at ngayon maghihintay tayo sa pangalawang pagdating niya. Anong sabi niya? Lucas 18:8. Ganito po ang mababasa. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang para sigurado. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ito na. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Yan. Yung anak ng tao, titulo ni Jesus kasi nga po, pinanganak ng tao na si Maria.
Kaya sabi ni Jesus si Lucas, sa pagbabalik ng anak ng tao, referring to Jesus, meron kaya siyang makikitang tao may pananampalataya sa kanya. Ikaw kaibigan, sumasampalataya ka ba kay Jesus? Kayo mga nasisiran, sumasampalataya ba kayo kay Jesus? Tandaan nyo, binasa natin, ang pananampalataya ay yung sumusunod. Kung sumasampalataya ka, hindi ka naman sumusunod, useless lang, sayang. Kumbaga sa salitang kalye, ano sabi nila? Pare, pera na, o ginto na, o nawala pa. Dapat po siguraduhin ninyo na ang inyong pananampalataya ay yung karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Bakit? Ang aral ng Panginoong Yesukristo, basahin natin. Sa 12:49-50. Kaya't, sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin, ang siyang nagutos ko, ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Kita niyo? Kanino haral ang dala ng Panginoong Yesus? Sabi niya, ang nagsugo sa kanya ang Ama. 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay buhay na walang hanggan, kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Maliwanag po. Kapag tinanggap mo ang aral ng ating Panginoong Yesukristo, magbubunga ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pupunta ka po sa langit, doon sa kaharian ng Diyos. Oh. Pero kapag ang pinakinggan mo, yung founder mo, sa reliyon mo, antikristo kayo, hindi kayo pupunta sa langit. Ayon sa Biblia, saan kayo pupunta? Di doon sa isa. Kung may langit, may impyerno. Ito naman mga malikot ang utak. Aba, gumawa sila ng sarili nilang doktrina. Gumawa sila ng sarili nilang Biblia. Pupunta kami sa purgatorio. At doon, ipapanalangin kami. At doon, lilinisin kami. At doon. Bahala na nga kayo. Anong gagawin nyo dyan? Sinasabi nila ay wala sa katotohanan. Meron pa sila purga-purgatorio, purga-purga-purga. Pag daw naniwala ka sa impyerno, hindi ka na malilipat sa langit. Pero pag naniwala ka sa purgatorio, malilipat ka sa langit. Sino naman nagsabi niya? Aral ba ni Jesus yan? Kapag nasa purgatorio ka, pagkatapos mo linisin sa purgatorio, ililipat ka niya sa langit? Maglatag ka ng talata. Mag-comment po kayo. Naniniwala sa purgatorio. Sige nga. Maglatag nga kayo ng aral. Kailangan nasa Biblia na sinabi ni Jesus, lilinisin kita sa purgatorio at ililipat kita sa langit. No way. Walang ganyang aral si Jesus. Ang aral ni Jesus, aral ng Diyos. Tinuro ba ng Diyos yung purgatorio? Kaya nga hindi pinangaral ni Jesus ang purgatorio kasi wala naman sinabi ang Diyos tungkol sa purgatorio na yan na inyong sinasabi. Kung ano sinabi ng aking Ama, siyang aking ipinapahayag.
Isuko niyo na po ang buhay niyo kay Jesus, kaibigan. Yung aral niya, siya pong hawakan ninyo, yakapin ninyo. Huwag na kayong yumakap kung ano pa. Isa lang ang kailangan. In Christ alone. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras ito. Kung sakali man, itong mga ibang nanonood ng aking munting video, hindi sila umahayon sa kanilang pananampalataya. Baguhin mo po sila, Panginoon Diyos, na umahayon po sila sa katotohanan. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all. Bye!